Nung araw, kahit tamis ang ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Brow POV. Ma, tulungan niyo na po ako makausap si Clarice. Hindi ko na po kayang hindi ko po makita ang asawa ko po. Kahit pa nagkasala ako sa kanya, gusto ko pong humingi sa kanya ng tawad sa lahat ng ginawa ko. Sad ko sa biyanan kong babae. Inagahan ko talagang puntahan ang mga biyanan ko dahil hindi ako naniniwalang wala silang communication sa anak nila. Kinapalan ko na nga ang mukha ko dahil gusto ko talagang makausap ito. Pasensya ka na iho ha. Alam nga namin kung nasaan ang anak ko ngayon. Pero ayaw ka talaga niyang kausapin. Hindi pa daw sa ngayon. Kaya sana maintindihan mo siya anak. Hayaan mo muna siyang makipag-isip-isip iho. Dahil maski kami ay gusto na naming makapag-usap kayong dalawa. Kaso ayaw pa talaga niya. Wika sa akin ang biyanan kong babae. Ganoon po ba ma? Pero okay lang po ba siya doon? Muling saad ko dito. Oo naman anak. Okay lang siya doon. Hintayin mo na lang ang araw na magkikita kayong muli ni Clarice. Wika nito. Ma, isa na lang po. Pakiabot kay Clarice na hindi ko pepirmahan ang annulment case niya laban sa akin. Ayoko po. Malungkot kong wika dito. Nauunawaan kita iho. Kung ayaw mo talagang pirmahan iyon, alam ko namang mahal na mahal mo ang anak kong iyon. Pero ang hindi ko lang alam at hindi ko maintindihan Brian kung bakit nagawa mo sa anak ko ang ganoon. Hindi sa nakikisawsaw ako sa problema ninyo iho ha. Pero ina ako Ayoko nakikitang nasasaktan ng anak ko. Masyado niya kasing dinaramdam ang nakita niya ng araw na iyon at paulit-ulit itong bumabalik sa isip nito. Wika nito sa akin. Ma, hindi ko po alam kung bakit nagawa ko iyon kay Clarice. Hindi ko man lang inisip kung may masasaktan ako. Inaamin ko po na natukso po ako. Pero pinagsisisihan ko na po ang nagawa kong iyon sa anak ninyo. Saad ko dito. Sana nga iho ay mapatawad ka pa ng anak ko. At sana bumalik ang dating Clarice. Pero sana kung sakaling bibigyan ka niya ng pangalawang pagkakataon, sana wag mo na itong sasayangin. Dahil sayang ang lahat ng ginawa mong sakripisyo iho para sa anak ko. Isipin mo ha, pinaghirapan mong makuha ang puso ng anak ko. Kaya lumaban ka sana iho. Alam kong ang lahat ng nangyari sa inyo ngayon ay isang pagsubok sa pagiging mag-asawa ninyo. Ngiting wika nito sa akin. Sa narinig ko galing sa mama ni Clarice ay medyo gumaan ang pakiramdam ko. Salamat po ma. Anyway po, maiwan na ho muna kita ma ha. Aalis ho muna ako, may pupuntahan po kasi akong client ngayon sa business namin. Sumaglit lang talaga ako dito para personal kayong makausap. Pakikamusta na lang ho ako kay papa. Wika ko dito. O sige anak, salamat sa pagpunta mo. Mag-iingat ka. Aalis din kasi ako mamaya. Wika naman ito sa akin. Sige po, wika ko dito. Pagkaalis ko ay agad akong pumunta sa Chinese restaurant kung saan kami magkikita ni Mr. Tan tungkol sa negosyo. Hindi naman nagtagal ay nakarating na ako kaagad sa restaurant na iyon. Nilibot ko ang mga mata ko sa loob ng restaurant na iyon. Nakita ko si Mr. Tan na naghihintay sa akin doon. Mabilis akong humakbang palapit sa client ko. Good morning Mr. Tan, kanina po ba kayo? Wika ko dito at saka kami nagkamay. Mr. Araneta, kakarating ko lang din siguro na una lang ako sa iyo ng 2 minuto. Wika nito sa akin. Agad naman kami nag-order ng makakain at nag-uusap tungkol sa trabaho at business. Halos 2 oras kami nag-uusap ni Mr. Tan saka ako umalis sa lugar na iyon. Dumiretso ako sa opisina ko. Ngunit sinalubong ako ng secretary ko na may babae daw na naghihintay sa akin doon sa loob ng opisina ko. Pinapapasok na daw niya ito dahil nagpupumilit na pumasok ito. Hindi ko na naitanong sa secretary ko kung sino ang babaeng tinutukoy nito. Malamang kung asawa niya ang babae ay kilala nito ito. Napatiimbagang ako nang makita kong si Stephanie ang babaeng naghihintay sa akin. What brought you here? Anong kailangan mo sa akin? Di ba sinabi ko na sa iyong tigilan na natin ito? Saad ko dito nang nakapasok ako sa loob ng opisina ko. Bakit Pearl? Ganoon lang ba iyon? Paano kung magbunga ang mga ginawa natin? Paano mo ito sasabihin sa asawa mo na kailanman ay hindi na babalik? Shut up, bitch! Singhal ko sa babae. Leave now kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga guards dito. Bantang saad ko dito. Walang niya ka talagang lalaki ka.
Pagkatapos mo akong gamitin basta mo na lamang akong itatapon na parang basura? Galit nitong saad sa akin. Tigilan mo ko sa pag-victim mo, Stephanie, dahil alam mong simula pa lang ay wala tayong relasyong dalawa. I have a wife at oo, natukso ako sa iyo. Pero hindi nangangahulugan iyon na hindi ko na mahal ang asawa ko. I love him very much at lahat gagawin ko bumalik lang sa akin ang pinakamamahal kong asawa. Kung kailangan na suyuin ko to ay gagawin ko. Kaya pwede ba? Umalis ka na? Kasi kahit kailan ay hindi ka totoong nakapasok sa puso ko. Walang ibang nagmamay-ari dito kundi ang asawa ko lang. Wika ko dito. Hayop ka? Kasalanan mo naman ito dahil minahal mo ko. Saad nito sa akin. Ang minahal ko ay si Clarice lang. Kung may pag-aalalayan man ako sa pangalan ko ay ito lang iyon. Kaya pakiusap, habang may respeto pa ako sa iyo, umalis ka na kasi kung ayaw mong umalis, ipapakaladkad kita dito palabas ng opisina ko. Wikang banta ko dito. Hindi pa tayo tapos, Bryle. Lahat gagawin ko maging akin ka lang. Saad nito sa akin at iniwan ako sa opisina ko. Third person POV. Makikita ng hype na Bryle ayon kapag gagawa ko ng hakbang para magkasira-sira silang mag-asawa. Hindi ako papayag na ganoon ng iyon. Paano na lang ang kayamanan ng mga Araneta kung di ko makuha iyon? Ang laki na ng ginastos ko sa pagpapagawa sa mukha ko para lang magmukhang kaakit-akit sa mga mata ng Bryle Araneta na iyon. Alam ko kasing mahilig ito sa babaeng maganda base sa nalaman ko. Bago kasi ako gumawa ng hakbang sa mga plano ko, ay pinaimbestigahan ko muna ang lalaki. Napag-alaman kong nagparitok ito ng mukha dahil sa kadahilanang alangan ito sa naging asawa nito. At in fairness, maganda nga ang asawa nito. Talagang ang lahat ay gagawin ng Bryle na iyon para hindi mawala o iwanan siya ng asawa niya. Kaya ang una kong hakbang ngayon kung paano ko matatalian sa ligang tangang lalaking iyon. Kung kinakailangan na harapin at kausapin ko ang mga magulang nito and act like a best actress ay gagawin ko. Tama, iyon ang gagawin ko. Kailangan kong magpunta ngayon sa bahay ng mga Araneta. Bahala na. Kasabay ng pagbuhay ko sa makina ng kotse ko ay tumunog ang cellphone ko. I rolled my eyes nang makilala ko kung sino ang tumatawag sa akin. Siyempre, ang masugid ko lang namang manliligaw. Hello? Malamig kong sagot sa lalaki sa kabilang linya. Stephanie, where are you? Akala ko ba magkikita tayo ngayon? I-Indianin mo na naman ba ako? Nagtatampong saad nito sa akin. Naalala ko pala na magkikita kami ngayon ng lalaking ito. Nakalimutan ko pa talaga. Napakagatlabi ako saka nagsalita. Elmer, pwede bang sa susunod na araw na lang? May lakad pa kasi ako ngayon Uwi ka ako dito. Ganoon ba? Palagi naman Pero gusto kong malaman mo, Stephanie, na kung ayaw mong kitain ako bukas o di kaya i-Indianin mo na naman ako, mapipilitan akong idemanda ka dahil umutang ka sa akin ng malaking halaga para ipagawa yung mukha mo. Tapos ngayon, ganito ang igaganti mo sa akin? Sumbat nitong saad sa akin. Elmer, please, kahit ngayon lang. Pangako pagkatapos ko sa lakad ko ngayon ay magkikita tayo bukas. Sadyang busy lang talaga ako ngayon. Saad ko dito sa kabilang linya. Nakakainis naman tong lalaking ito. Kailangan pa ba talaga ako nitong i-blackmail para lang pumayag sa gusto nito? Pipingwika ko sa sarili ko. Sige, bibigyan kita hanggang bukas sa Stephanie. Kapag hindi mo pinaunlakan ang gusto ko, pasensyahan tayo. Saad nito sa akin. Magsasalita pa sana ako pero pinatayan ako nito ng telepono. Ngayon pa talaga ako bubisitin ng taong iyon? Inis kong wika sa sarili ko. Kapag nagtagumpay ako sa plano ko kay Araneta, kahit triplihin ko pa ang ibabayad sa gunggong na iyon ay magagawa ko na. Ismit ko. Mabilis kong binuhay ang kotse ko at umalis sa labas ng building ng mga Araneta. Kailangan kong makapunta sa mansyon nila Bryle para kausapin ko ang parents nito. Hindi yun naman nagtagal, nakarating na ako sa labas ng mansyon ng mga taong sadya ko sa loob. Ngumisi ako sa naisip ko. Kung kinakailangan na magdrama ako ay gagawin ko para mapaniwala ko ang mga magulang nito. Mabilis akong bumaba sa kotse ko at nag-doorbell sa gate ng bahay. Sa labas pa lang ay hahanga ka na sa sobrang ganda ng bahay na iyon na animo na sa isang fairy tale. Di naman nagtagal ay may nagbukas ng gate at tinanong ako ng guard. Yes ma'am, good afternoon po. Sino ho sila? Saad nitong tanong sa akin. Kuya, ako nga pala si Stephanie, girlfriend ng Sir Bryle ninyo. Andyan po ba sila tita? Pa-innocent kong wika dito. Nakita ko ang pagkagulat ng lalaki nang magkakilala ako dito. Ha? Nasa loob po ma'am. Pasok ko kayo, sasamahan na lamang ho kita sa loob. Wika nito sa akin.
Matamis akong ngumiti dito saka tumango. Kung ang bahay sa labas ay sobrang ganda na, lalo na pala ang loob ng bahay. Napapanganga pa ako sa nakita ko sa loob ng bahay. Para ang unang napansin ko ay ang wedding portrait ng mommy at daddy ni Bryle. At ang napakalaking wedding portrait ng mag-asawang Bryle at Clarice Marquez Araneta. Maski ako ay napahanga sa sobrang ganda ng asawa ni Bryle. Para itong diwata sa sobrang ganda. So, ito pala ang mukha ni Bryle noon bago ito nagpaayos. Talaga nga namang pangit ang lalaki. Ngayon lang ito gumapo at kumanda ang katawan, wika ko sa isip ko. Napalingon ako nang makarinig ako ng mga yabag na may papalapit sa kinaroroonan ko. Nakita ko ang mukha ng ina ng lalaki na nagtataka. Good afternoon po ma'am. I'm Stephanie Regala. I am the new girlfriend of your son, Bryle Araneta ma'am. Makapalang mukhang saad ko dito. Nakita ko na naman ang pagkagitla ng ginang sa narinig galing sa akin. What did you say? Nang makabawi ay nagtanong ito sa akin. Girlfriend po ako ni Bryle ma'am. Ngiting wika ko dito. Ganoon? Girlfriend ka ng anak ko? Nako iha, nagkakamali ka yatang pumunta ka pa dito. May asawa na ang lalaking inangkin mo na boyfriend mo. Nakita mo ba ang malaking portrait na iyan? Turin ito sa wedding picture nila ni Bryle. Siya lang naman ang asawa ng anak ko at manugang ko. Diretsahang saad ng mami ni Bryle sa akin. Nainsulto man ako ay hindi ako nagpahalata. Yes po, alam ko pong may asawa si Bryle. Pero hiwalay na po sila. Am I right ma'am? Tanong kong wika dito. No, hindi sila kailanman naghiwalay ng anak ko. Kaya pakiusap miss, umalis ka na. Ayokong madatnan ka pa dito ng asawa ko dahil magagalit iyon. Saad ng ginang sa akin. Labag man sa loob ko ay umalis na muna ako. Babalik ako dito sa mansyon na ito kahit anong mangyari. Pulong ko sa isip ko. Saka ako magalang na nagpaalam sa nanay ni Bryle. Sumakit ang ulo ko nang tumawag ang mami ko para ipaalam dito na pumunta daw sa bahay namin si Stephanie. Walang hiya talaga ng babaeng iyon. Ayaw akong tantanan. Makikita mo talagang babae ka kapag ako napuno sa iyo. Tiimbagang kong wika sa sarili ko. Pagkatapos kong magpaalam sa sekretarya ko, ay mabilis akong lumabas ng building at sumakay sa kotse ko para umuwi sa bahay namin. Padarag kong pinark ang sasakyan ko sa garage namin nang nakarating ako sa bahay namin. Madilim ang mukha ko nang pumasok sa loob ng kabahayan. Bryle, let's talk about that woman who will be here kani-kanina lang. She claimed that she's your girlfriend. Ano ito, Bryle? Ayusin mo itong kalat mo kung ayaw mong makarating ito sa daddy mo at sa asawa mo. Baka nakakalimutan mong malapit lang din dito ang bahay nila Clarice. Paano kapag malaman ito ng mga magulang ng asawa mo? Baka maging komplikado lalo ang lahat. Pagsabihan mo ang babaeng iyon kung gusto mo pang bumalik sa iyo ang asawa mo. Dahil kapag nakarating ito sa asawa mo, mas lalong lalala ang sitwasyon ninyong dalawa. Saka wala akong tiwala sa babaeng iyon, Bryle. Mukha pa lang ay parang hindi nagagawa ng hindi maganda. Parang may balak ang babaeng iyon. Imagine, she knows that you're married but she claim you that she's your girlfriend? Baliw ba siya? Nakita na nga niyang malaking portrait ninyong mag-asawa sa living room nitong bahay ay nagpatuloy pa rin ito. Mahabang wika ng mami ko. Don't worry ma'am, gagawin ko ang lahat, hindi na makakampunta dito ang babaeng iyon. Nakakainis nga eh, sinadya pa ako ng malinding iyon sa office ko at sabing sa kanya lang daw ako? Sumbong kong saad sa ina ko. Iyan ang isipin mo anak, huwag mong hahayaang malaman din ito ng daddy mo. Alam mong magagalit ito sa iyo. Huwag mo nang dagdagan ang galit niya sa iyo. Dahil sa pagtataksil mo sa asawa mo, alam mo namang iniingatan ng daddy mo ang pangalan ng pamilyang ito. Kaya ayusin mo ito. Hanggat maaari ay iwasan mo ang babaeng iyon. Dahil siya ang magiging mitsa na tuluyan na kayong magkahiwalay ni Clarice. Alam kong ayaw mo mangyari iyon, Bryle anak. Kaya pakiusap, umayos ka. Wika ng ina nito sa akin. Tumango naman ako dito. Magsasalita na sana ako nang tumunog ang cellphone ko. Mabilis kong tiningnan kung sino ang tumawag sa akin. Nang makita kong nakilala ko agad ang taong tumatawag sa akin, ay agad ako nag-excuse sa mami ko. Yes, hello? Sagot ko sa kabilang linya. Sir Bryle, alam na ho namin kung nasaan ang asawa ninyo. Sinundan ko po ang kaibigan nito at nakumpirma naming pinuntahan nito ang asawa ninyo. Saad ng PA ko sa kabilang linya. Saan iyan? Tanong ko kaagad dito. Nagagalak ang puso ko sa balitang iyon. Sa Bicol ho. At base sa nakikita ko ngayon ay kasama nito ang kanyang tiyahin na kapatid ng papa ni Ma'am Clarice. At boss, gusto ko ding sabihin sa inyo ang balitang ito. Huwag ko kayong magugulat pero
Ayon sa balita ay buntis ang asawa ninyo. Siguro yung mga 4 na buwan na daw ang pinagbubuntis ni Ma'am Clarice. Saad nito sa akin. Nawala ang saya sa puso ko nang marinig sa PI ko na buntis ang asawa ko. Totoo ba yung sinabi mo, Mr. Morales? Baka nagkakamali lang ang nagbalita sa inyo niyan. Wika ako dito. Pero parang sumakit ang puso ko sa kaalamang buntis ang asawa ko at hindi ako ang ama ng batang dinadala ng asawa ko. Tatanggapin ko ba ang batang iyon kung sakaling totoo ang binalita sa akin ng PI ko? Yes sir. Katunayan nga po ay kausap ko ang napagtanungan ko ngayon dito. Saka nakita ko din ang asawa niyo po. Bay umbok nga po ang tiyan niya. Saad dito sa akin. Sige, pupuntahan ko si Clarice dyan. Huwag kang umalis, okay? Hintayin mo ko dyan, Morales. Saad ko dito. Sige po sir. Wika ko dito. Pagkababa ko sa cellphone ko ay lumapit sa akin ang mami ko. Tama ba ang narinig ko, Bryle? Nabalita ka na kay Clarice? Nasabi ko lang asawa mo? At ano iyong balitang iyon? Buntis ang asawa mo? Tanong nito sa akin. Tama ho ang narinig ninyo, Mommy. Clarice is pregnant. Kaya gusto kong puntahan ito ngayon. Kailangan kong makita ang asawa ko at makausap na din. Wika ko sa mami ko. Sige anak, puntahan mo na ang mag-ina mo. Pauwiin mo dito, okay? Saad nito sa akin. Mami, sorry po pero gusto ko munang itanong kay Clarice kung ako ba talaga ang ama ng batang dinadala niya? Gusto ko pa rin makasiguro, ma'am. Ano ka ba? Anong akala mo sa asawa mo? Kaladkaring babae? Mabuting babae ang asawa mo, Bryle, kaya wag mong pagdudahan ang asawa mo. Saad dito sa akin. Pero mami, matagal siyang nawala dito. Kaya gusto kong makasiguro na baka pinagtataksilan na din ako ng asawa ko, hindi ko lang alam. Kaya siguro malakas ang loob na magpa-annul ng kasal namin. Masama ang loob kong saad dito. Anong sinabi mo? Nag-file ng annulment case si Clarice sa iyo? Tama bang narinig ko, Bryle? Gulat na tanong nito sa akin. Tama ho, mami. Tama ho ang narinig ninyo. Kaya sobrang masakit sa akin kapag nakumpirma ko mamaya na may iba na ngang mahal ang asawa ko. Hindi ko kayang tanggapin. Malungkot kung saan dito. Okay, sige na umalis ka na. Tanungin mo siya at pauwiin dito. Baka sabi naghihintay ka mo ako dito sa kanya. Sige po mami, aalis na ho ako. Paalam ko dito. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.